mabuti. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong katapatan, salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa lingap at awa, wagas at sapat ang pagpapala. Salamat sa inyo, Ama. Mabuti ang Diyos, lagi siyang mabuti. Mabuti ang Diyos, lagi siyang mabuti. Mabuti ang Diyos, lagi siyang mabuti. Mabuti ang Diyos, lagi siyang magsisigawan. Si Jesus ay mabuting Diyos. Sabay-sabay nating awitin. Mabuti ang Diyos, lagi siyang mabuti. 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 Isa pang sigaw na hallelujah! Pakiwari po ba natin ay nakikipaghatakan tayo sa Diyos kapag tayo ay nananalangin? Ever felt like we are in a tug of war when we are praying? Ganito nga ang ipinahayag ni Pastor Joel Littlefield ng New City Church sa Maine sa kanyang post sa Facebook. Ganito ang kanyang ipinahayag.
ever felt like prayer was some kind of spiritual negotiation? Like, if you say the right words or pray long enough, God will finally give in. Have you ever felt that way? Na ikaw ay nakikipaghatakan sa Diyos, you are in a tug of war with God kapag ikaw ay nananalangin. Matapos ituro ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang priority ng prayer. Matapos na ituro sa kanyang mga alagad ang the pattern of prayer. Nagturo ang Panginoon ng isang talinhaga upang bigyang diin ang pangangailangan ng persistence, ng perseverance sa pananalangin. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 11, verses 5 to 13. Have you ever felt that prayer seems to be twisting the arm of God to get what we want? That we need to pressure God by asking Him again and again in order for Him to give in. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang huling bahagi ng ating series on how we should pray. Tayo po muna'y manalangin. Panginoon, nawa ang aming pananaw pagdating po sa pananalangin ay ayon sa inyong kalooban. Matuto po nawa kami sa inyong mga salita. What's in your heart when we pray? Nawa matuto po kaming lumapit sa inyong trono, aming mahabaging Diyos, nang walang pag-aatubili, nang walang pag-aalinlangan, sapagkat alam po namin, kakamtan namin ang habagat kalinga sa panahon na kailangan namin ito. Salamat po, Panginoon. We thank you and we glorify you. Amen. Tayo po mga Pilipino ay kilala sa pagiging hospitable. Magaling po tayong mag-istima ng ating mga bisita. We are too hospitable to a fault. Sabi nga isusubo na lang natin, ibibigay pa natin sa iba. Alam nyo, nung ako'y bagong pastor, kapag ako'y umiikot doon sa community, doon sa Tagalog, Valenzuela, at karamihan ng aking mga miyembro noon ay mga government employees, mga mangingisda, mga tindera. Alam naman natin na limitado ang kanilang resources. Kaya nga, iniiwasan ko na matiyempo na kumakain sila kapag dumadalaw ako. Kasi hindi maiwasan na alukin kang kumain. Kasi naalala ko yung kwento ng isang pastor na nag-iikot siya at natiyempoan niya kumakain yung isang pamilya at inalok yung pastor. Nakita niya yung inalok sa kanya, tilapia ang ulam. Paborito niya yun. Kaya nagpaunlak si pastor. Ang hindi alam ni pastor, yun na lang ang ulam ng pamilya. Paghahatian nila yung isda na yun. Subalit, ibinigay sa kanya ng buo, inihain sa kanya ng buo yung tilapia. And so, kumain na po yung pastor at habang kumakain yung pastor, nakatingin yung mga anak nung mag-asawa at dahil nga paborito ni pastor, naubos niya na isang pisngi. At nakatingin na yung mga bata at nung itinahaya niya na, nung itinoob niya na, napasigaw yung bata at ang sabi, "Nay, itinoob na!" Kaya tinanda ko yung kwento na yan At ang ginagawa ko kapag dumadalaw ako, kung sa tingin ko matitiyempo na hapunan na yung dating ko, ay nagdadala na ako ng isang latang sardinas para alukin man ako, ay hindi ako kakain pa o babawas pa doon sa ulam nila o may pandagdag ako sa kinakain nila. At itinuturo ko rin yan sa mga pastor o sa mga estudyante ko sa pastoral ministry. Isusubo na nga lang natin, ibibigay pa natin sa iba. Ang mga Hudyo ay ganun din. They are a very hospitable people. At ang Panginoon, ginamit yung kaugalian nila na iyon upang encourage ang kanyang mga tagapakinig patungkol sa
pagiging masugid sa panalangin, to teach them how to persist in prayer. Ayon po sa Luke chapter 11, verses 5 to 6, suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says to him, "Friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I don't have anything to offer him." Note that it happened at midnight. Malamang himbing na sila sa pagkakatulog nila. Naghihilik na sila. Subalit, yung ama ng tahanan, nakarinig ng mga katok sa kanyang pintuan. At ang tinanong niya kung sino ito yung kaibigan niya, yung kapitbahay niya na may bisita. "Friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I don't have anything to offer him." Kung tayo yung nasa kalagayan niya, paano tayo magre-react? Marahil hindi man natin sasabihin ng harapan, pero marahil nasa isip natin, bisita mo yun eh. Hindi ko naman bisita yun. Bisita mo yun eh. Hindi ko naman bisita yun. He's your problem, not mine. At dito mahalaga na alam natin ang kultura, ang background o likurang pangyayari sa ating pinag-aaralan talata para maintindihan nating mabuti ito pong talinhagang ito. During that time, travelers often journeyed late in the evening to avoid the heat of the midday sun. Kaya di katakatakan na gabi na dumating yung bisita. And so someone had a surprise guest, and he had nothing to offer him. In the Middle East, hospitality is a sacred duty. It was not enough to set before a visitor a bare sufficiency. Hindi maaari na yung iahain mo sa bisita ay yung mga tira-tira. The guest had to be confronted with an ample abundance. In the villages, bread was baked at home. Only enough for the day's need was baked, because if it was kept and became stale, no one would wish to eat it. Kaya maintindihan din po natin kung bakit wala siyang maiaalok na tinapay man lamang doon sa kanyang bisita. At tandaan po natin, ng mga panahon na yon, wala pa pong 7-Eleven, wala pa pong Uncle John. That's why he decided to knock at his neighbor's door even in the wee hours of the night. Kahit 10 oras na ng gabi, kinatok niya yung kanyang kapitbahay. In the Greek, the words "suppose one of you" are "who of you." So sa Grego, pwedeng ang pagkakasalin, sino sa inyo? Sa Message version, ang nakalagay, imagine what would happen. So this is a hypothetical scenario. Tandaan po ninyo yun, hypothetical scenario. Ang tinatanong ng Panginoon, who among you would answer the way this person answered? Sino sa inyo sasagot na katulad ng taong ito? Kasi ang sabi po sa verse 7, then he will answer from inside. Hindi niya na pinubuksan ng pinto yung tao. Sumagot na lang siya sa loob ng bahay. Kasi sabi nga, from inside. It appears, he did not even bother to open the door. Alam niyo po, nung panahon na yon, ang mga pinto sa araw ay nakabukas. Hindi na ho sinasara. Sapagkat wala namang demand for privacy. People can just come and go to everyone, and anyone can pay them a visit. But obviously, kahit naman tayo nilalak natin yung ating pinto kapag gabi. At kapag
isinara na yung pinto. Kahit wala tayong ilalagay na sign na do not disturb. Basically, pag sinara mo na yung pinto mo, it sends a message that we don't want to be disturbed. At dito sa talinhagang ito, the person, the man of the house, does not want to be disturbed. Don't bother me. The door is already locked, and my children and I have gone to bed. I can't get up to give you anything. I can't get up to give you anything. At kung tayo man ang nasa kanyang kalagayan, maintindihan po natin siya. Subalit, tandaan natin ang kultura nila nung panahon na yon ay iba sa kultura o sa kustumbre natin sa panahon natin ngayon. Sa kanyang aklat na The Parables, their background and local setting, isinulat ni Nathan Livison, the house consists of one large room which serves the whole family. So para po itong studio type na kondo. Kaya lang hindi ho maraming palapag. Isang palapag lang usually ang mga bahay at isang malaking kwarto yon. Kumbaga, pagharap mo, sala, pagtalikod mo, kusina, pagtingin mo sa kanan, yun ang kwarto. Isang malaking silid lamang po yung kanilang bahay. The bedding is kept in a recess in the wall and at night taken out and spread on reed mats o banig on the floor. The father and mother sleep in the center of the room. The youngest children on the father's right-hand side. But if there is an infant, it is in a cradle next to the mother. The older male children is left next to the youngest children, with their heads next to the wall and their feet toward the youngest children. The girls occupy the mother's side of the room. With an average family, the father's getting up would certainly disturb the household, especially the children sleeping next to him. Na-imagine po natin, sa liit po ng kwarto, para po silang sardinas na nakasiksik po doon. At kung maliit lang yung bahay, hindi katulad ng ibang bahay na katulad ng mga lumang bahay sa probinsya na may second floor yung bahay tapos sa baba naman po ay nandun yung kulungan ng mga hayop. Pero kadalasan po, kung maliit lang ang bahay, pinapasok na rin po yung mga manok, yung mga kambing sa loob po ng bahay. At kung sakali man na hindi magising yung mga bata, kapag bumangon yung tatay, kung matagumpay na nakabangon siya, maingat siyang nakabangon, na hindi nagising yung mga bata, kapag binuksan niya yung pinto, opening the bolt of the door, or lifting up the heavy bar, di ba yung mga ikinakalang na mahabang kahoy sa pinto, lifting up the heavy bar that locks the door would probably awaken everyone and everything in the house. Malamang magigising po talaga kahit anong mangyari. Magigising po yung mga natutulog. At tinanong sila ng Panginoon, yung kanyang mga tagapakinig, sino sa inyo ang sasagot na katulad nito? Who among you would answer like this? Don't bother me. I can't get up to give you anything. Don't bother me. Wag mo ko istorbohin. Hindi ako makatatayo para bigyan ka ng kailangan mo. Alam nyo, kung alam natin ang kultura ng unang mga tagapakinig ng Panginoon, malamang napapailing sila. They were shaking their heads in disbelief. I could hear them answering, hindi ako ganyan. Not me. No one. Not one among them would actually answer like that. Bakit po? Kasi lumalabas na ang pag-estima, entertaining guests at that time, ay hindi lang po pananagutan nung pong host, nung binisita. Pananagutan ito ng buong bayan, ng buong village o buong barangay. A host in that first century society
would be expected to provide a welcome rather than insult his guest with too little bread. Diba, wala talaga sila naka-stock na tinapay. O kaya tira-tira na lang yung tinapay. Rather than insult his guest with too little bread or with a broken loaf, if it was of the large variety of that area, the host would seek out a person with a good supply, knowing who in his small town had recently done baking. Sa liit ho nung lugar, kapag nagluto ho ng ulam doon sa kabilang bahay, amoy na po ng ilang bahay na nakapalibot. The visitor would have been the guest not only of the individual and his family, but of the whole community. Ang bisita mo, bisita ng buong barangay. This placed a great responsibility both on the traveler's host and on the friend he approached at midnight. Because of their cultural norm on hospitality, they will get up in the middle of the night even if the children and their animals will be disturbed in their sleep. Babangon at babangon sila sapagkat ang bisita nga ng isang bahay, bisita ng buong barangay. Kahit na magising pa yung mga bata, kahit na puyat na sila dahil pinatulog nila yung bata, at alam nyo, naranasan ninyo magpatulog ng bata, ang hirap patulugin, tas nung nakatulog na, nakahinga ka, tas bigla may nag-ingay. Kasi nakakahiya, hindi lang doon sa binisita, kundi sa buong barangay, if they fail to entertain a guest. If they fail to entertain a guest. May nabasa pa nga ako na kapag may isang barangay na tumangging mag-asikaso ng bisita, buong barangay na ang tumanggi. Alam ninyo, pwedeng yung bisita pumunta sa kabilang barangay para magreklamo at lagot yung barangay na hindi nag-asikaso sa kanya. Kaya nga sabi sa verse 8, "But I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence." Pansinin po ninyo, he will get up and give you whatever you need. Bubuksan ng pinto, ibibigay yung tinapay. The door will be opened and the bread will be provided. At hindi niya gagawin yun dahil galante siya. He will not do it because he was generous. O sapagkat yung kumakatok sa kanya ay kaibigan niya. He will not open the door because the one who was knocking was close to him. Malinaw dito sa verse. Though he won't do it for friendship's sake, hindi niya pagbubuksan yung tao dahil kaibigan niya. Pagbubuksan niya yung tao sapagkat ayaw niyang mapahiya, he will do it to prevent himself from getting shamed for keeping the person knocking at the door. Ayaw niyang mapahiya kapag pinatagal pa niya na hindi binubuksan yung pintuan. If you keep knocking long enough because of your shameless persistence, yun ang sabi po sa verse. At sa footnote po ng New Living Translation ng sabi, shameless persistence, isinalin sa New Living Translation na in order to avoid shame or so his reputation won't be damaged. Kasi sa kanilang kultura, hindi dapat pinaghihintay ang humihingi ng tulong. Hindi dapat pinaghihintay ang humihingi ng tulong. Hindi siya dapat nagdadalawang salita. Ano ba ibig sabihin ng ASAP? As soon as possible. Hindi as slow as possible. His needs, his demands should be met immediately. It's not now or never. It's now.
Period. Gawin mo na. Just do it. There's no try. Sabi nga sa isang pelikula. Malaking kahihiyan kapag hindi siya natulungan. Kaya lang siya tinulungan ay para hindi sila maging kahiyahiya. He helped that person that he might not lose face. Their culture dictates it. Their culture demands it. There's no other way but to respond. Hospitality to strangers is a basic law in the East. If a person refused to entertain a guest, he brought disgrace on the whole village and the neighbors would have nothing to do with him. Kapag hindi mo tinulungan yung humingi ng tulong sa iyo na kapitbahay mo, ikaw mismo iiwasan ka ng mga kapitbahay mo. Hindi na nila hihintayin na humingi ka pa ng tulong. Iiwasan ka nila. Hindi na nila hihintayin na humingi ka ng tulong tapos pahihiyain ka. Kung ikaw nga hindi tumuloy, ikaw ba tutulungan namin? Hindi. Wala ka pang hinihingi, iiwasan ka na nila. Kahiyahiya para sa'yo. The man in the house knew this and did not want to embarrass himself, his family, or his village. And so he got up and meet the need. Tandaan natin na itinuturo ng Panginoon dito ang pagpupursige sa panalangin. Persisting in prayer. Persevering in prayer. Iniutos nga ng Panginoon Sa verses 9 and 10 ang ganito. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, the door will be opened. Note the conjunction so, because these commands are the logical conclusion or the moral lesson of the parable. Na dapat tayo magpursige sa panalangin. We are to persist in prayer. At pag tinignan pa po natin, yung pong mga verbs na ask, seek, at saka knock, nasa present tense. So lumalabas, inuutusan tayo, we are to keep on asking. We are to keep on seeking. We are to keep on knocking. Patuloy tayong humingi, patuloy tayong maghanap, patuloy tayong kumatok. Pero tandaan po ninyo ito. Tinuruan tayong magpursige sa panalangin, hindi para mapilitan si Lord na sagutin ang ating panalangin. We persevere not because God will be pressured when we persist in prayer. The parable, tandaan po natin, is a lesser to greater comparison. Kumpara dun sa tao na napilitang tumayo dahil kahiya-hiya, ang Panginoon ay tutugon sa ating panalangin, hindi dahil napilitan siya, kundi dahil gusto niya sagutin ang ating mga panalangin. It is a lesser to greater comparison. God is so much willing to bless us, and He is being compared to people who are forced to give. Tandaan natin, we please God and not pressure Him when we persist in prayer. We please God and not pressure Him when we persist in prayer. Nalulugod ng Panginoon, hindi napipilitan kapag tayo po'y nagpapatuloy sa pananalangin. Nalulugod ang Panginoon at hindi napipilitan kapag tayo po ay nagpapatuloy sa pananalangin. We are not twisting His arm when we pray to get what we want from Him. We are turning towards our loving Father in heaven. Tayo po ay lumalapit sa ating Ama, sa trono ng ating mahabaging Diyos. Pagbibigay kasiyahan at hindi pamimilit sa Kanya ang ating pagsisikap sa panalangin. Hindi tayo
pabigat sa Diyos. Tingnan natin yung verses 11 to 13. What father among you, if his son asks for a fish, will give him a snake instead of a fish? Nabasa ko na may mga ahas doon na mukhang isda, kaya pwedeng magkamali ng bigay o ng dampot. Akala mo isda, yung pala, ahas. Delikado. So, ibig sabihin, hindi ka rin bibigyan ng Diyos ng makakasama sa iyo, ng ikakapahamak mo. Or, if he asks for an egg, we'll give him a scorpion. Kasi meron po mga alakdan na kapag nagrolyo po, kumbaga, ay nagmumukhang maliit na itlog. Muli, ikakapahamak ng sino mang dadampot. Tandaan po natin, hindi tayo bibigyan ng Diyos na ikakapahamak natin. Hindi tayo bibigyan ng Diyos na ikasasama natin sapagkat siya ay mabuting Ama. Kaya nga sabi dito, if you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Note the words Father, Son, children, and Heavenly Father. Hindi katulad nung kapitbahay. Unlike the neighbor who was pressured to help, God is pleased to respond to our prayer. Hindi katulad nung pinag-uusapan dito sa talinhaga na napilitang tumugon. Ang Diyos ay nalulugod. Ang Diyos ay nasisiyahan na sagutin ang ating mga panalangin. Sapagkat siya yung ating Ama. Of course, hindi ibig sabihin na lahat ng gusto natin ibibigay ng Diyos sapagkat tinuro ko na nga ang ibibigay ng Diyos yung kailangan natin. At katulad ng hindi pagbibigay ng ahas kapag humingi ng isda, pagbibigay ng alakdan kapag humingi ng itlog, hindi tayo bibigyan ng Diyos na ikakapahamak o ikasasama natin. Kaya isa sa mga pagkakataon o isa sa mga dahilan kaya hindi natutugunan ng ating panalangin ay sapagkat hindi ito makakabuti sa atin. Or God has something better to give to us. Just as we are more than happy to provide for our children. O sa katulad ko, I'm more than happy to provide for my grandchildren, sa aking mga apo. So also, God. We are more than happy to provide for our children. Ganun din ang Diyos. Sabi nga ni Pastor Littlefield, ever felt like prayer was some kind of spiritual negotiation? Like, if you say the right words or pray long enough, God will finally give in? Jesus taught us something much better. Prayer is not twisting God's arm. It's talking to a Father who already loves you more than you can imagine. He's not like the false gods of the world who demand endless work and sacrifice in exchange for scraps. Hindi tayo binabatuan lang ng buto ng Panginoon o ng tira-tira kapag humingi tayo sa Kanya ng pagkain o ng ating pangangailangan. Our Father gives good gifts because it's who He is, loving, generous, present. And so today, pray with confidence. Pray with confidence. Not because you've earned an answer, but because you have a Father who loves to listen. Because you have a Father who loves to listen. Manalangin tayo sapagkat mayroon tayong Ama sa langit na gustong-gusto tayong pakinggan dahil tayo ay mahal ng Diyos. Kaya, tandaan po natin, nalulugod ang Diyos at hindi siya napipilitan lang kapag tayo po'y nagpapatuloy sa pananalangin. We please God and not pressure Him when we persist in prayer. Hindi siya naiinis kapag tayo nananalangin. Hindi tayo istorbo sa Diyos. He is not annoyed when we pray.
He is not grudging in His response, but He is gracious in answering our prayers. He is not grudging in His response, but He is gracious in answering our prayers. And even in not giving what we ask for, He is gracious. He will not give us a snake if we ask for a fish. He will not give us a scorpion if we ask for an egg. Alam po ninyo, because of His love and wisdom, God will not give us that which is of no benefit to us. He will give not only what we need, He will give what He thinks is best for us. Ibibigay ng Diyos, hindi lang ang ating pangangailangan, kundi ibibigay ng Diyos yung sa tingin niya ay higit na makakabuti sa atin. He knows how to give good gifts to His children. And kung titingnan natin sa verse, He already gave us the best gift. He gave us the Holy Spirit when we believed in His Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior. Kailangan lang na magtiwala tayo na alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Na alam ng Diyos ay higit na makakabuti sa atin. That He knows what's best for us. That He knows what He is doing. Sabi nga, prayer is not overcoming God's reluctance. It is laying hold of His highest willingness. Prayer is not overcoming God's reluctance. It is laying hold of His highest willingness. We please God and not pressure Him when we persist in prayer. Nalulugod ang Diyos. Hindi napipilitan, hindi naiinis, hindi nakukonsumi kapag tayo po ay nagpapatuloy sa pananalangin. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Lord, we thank You that Your arm is not too weak to help us. Your ear is not deaf to hear us. Thank You for the assurance that You are loving and willing to respond to our prayers. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan na mahal mo kami at nalulugod ka na tugunin ang aming mga panalangin. Salamat din po sapagkat alam ninyo at ibinibigay ninyo ang higit na mabuti. You know and You give what is best for us. Kaya nawa, Panginoon, patuloy kaming manalangin ng ayon sa Inyong kalooban. We praise You. We glorify You. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious, gracious unto